Ayan, isang napakagandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaboses. Alright, palakpakan po natin ang ating mga sarili, mga kaboses. Isang magandang araw po sa ating lahat, no? At welcome na naman po sa panibago na naman po nating episodes dito sa Standpoint Analysis. Ngayon pong araw, mga kaboses, atin po itong pag-uusapan. No, ito pong si Attorney Claire Castro, no, si Yusek Castro, ang tagapagsalita po ng Malacanang, mga kaboses. Viral po ito ngayon, ha. Yung kanya pong action sa isa na gawa pong press conference, mga kaboses. Ako, talaga bang ewan ko kung ano talaga tong nakain ni Attorney Claire Castro. But sobrang sensitive niya, no, sa hair follicle test, mga kaboses, lalo na po sa presidente. Ayon po ito sa post ni Joey De Vier every other day. Mga kaboses, credit po natin kasi siya po yung nag-post, no? Na ayon po sa kanya, nagmaoy na naman si Auntie Claire sa press con kanina. Ibig sabihin po ng maoy, mga kaboses, parang nagwala, no, mga kaboses? Nagwala sa press con kasi sobrang sensitive po sa usapin po ng hair follicle test, mga kaboses. Ito po pakinggan po natin mamaya ito po ang video ni Attorney Claire Castro at magbibigay po tayo ng opinion regarding po dito, mga kaboses, at magbibigay po tayo ng komentaryo, no? Gaano ba talaga kahalaga itong hair follicle test? At bakit nga ba? No, ano ba yung rason kung bakit talagang umiiwas ang Malacanang sa usaping ito? But before that, mga kaboses, paki-subscribe, like, and share po sa atin pong YouTube channel. Sa lahat po natin na hindi po nakasubscribe, paki-subscribe na po dyan, no? At click the notification bell para palagi po kayong updated sa lahat po ng ating pong mga kaganapan, no, sa atin pong bansa, mga kaboses. Eto, magandang pag-usapan ito. Yung post nga ni Joey De Vier every other day, mga kaboses, no? Yun po sa kanya, nagmaoy na naman si Auntie Claire sa press con kanina. Ano kayang maoy ito? Ano kayang klaseng maoy ito, mga kaboses? So, ito, tingnan natin, Ito po yung video. Sinare din po niya ito, mga kaboses, doon po sa kanyang Facebook page, no, mga kaboses. Nag-share po siya nito sa kanyang Facebook at ipi-play po natin ito, mga kaboses. Ang caption po niya dito, no, tingnan natin yung caption niya, mga kaboses. Ito po yung caption niya sa post na ito, mga kaboses. Kasi iba yung post niya regarding sa nagmaoy, no, at iba po tong post niya sa video, mga kaboses. Ayon po sa kanya, triggered sa hair follicle test si Auntie Claire. Ito po, pakinggan po natin, mga kaboses. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paliwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Paulit-ulit. Yusek, kalat lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo natawa si Ma'am Hair follicle test po ulit? yun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo,
sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Ayun. Hindi na nawala. Sa Ayun. trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Palakpakan. Nagmaoy nga, no? Ulitin ko sa'yo. Paulit-ulit. Paulit-ulit raw. Mga kaboses yung hair follicle test. Bakit yung kasi pinaulit-ulit na ayaw nga nila magpa-hair follicle test? Ito nga talagang si Ma'am Eden, no? Si Ma'am Eden ng Net25. Isa pong walang hindi po natatakot na magtanong dyan po sa mga press con, mga kaboses. Magaling. Bakit nga ba sila, mga kaboses, patuloy, no? Sinabi po ni Attorney Claire Castro, ako po yung nalilito, no? Yun po bang pagpapa-hair follicle test, mga kaboses, ay hindi pa yun part, no, sa sakripisyo niya para sa bayan? Bakit yan lang yung palagi nilang ini-snub, mga kaboses, at pilit po na talagang depensahan ang gusto po ng taong bayan, no? Kasi mga kaboses, alam niyo po, kung patuloy po tayong syempre gusto ng mga tao, no? Gusto ng mga tao na makita, mga kaboses, at talagang mapatunayan ng presidente na siya po ay wala pong basis yung mga pinagsasabi po ng mga kalaban nila, no? Wala pong basis yung issue ng droga, mga kaboses. At syempre, para po matapos po yung issue. Kasi mananatili po yung issue kung patuloy rin pong didepensahan. Instead na i-address yung issue, mga kaboses, ay patuloy po nilang dinepensahan ng kanilang mga sarili, no? Ano ba yung susi, no? Kailangan nating bigyan, mga kaboses, ng susi yung or kasagutan yung mga issue, mga kaboses, na lumilitaw ngayon. Now, ano ba yung kasagutan dito? So bilang presidente at part ng transparency, mga kaboses, kung talagang yung mga tao ay nagsalita, no, o nag-request na mag-hair follicle test yung presidente, dapat siguro niya itong sundin kung wala naman talagang tinatago, di ba, mga kaboses? Ito, nagkamali na naman si Claire Castro sa kanyang sagot, no? Ang tanong ay baka pwede mag-hair follicle test, part po nagapabor ng kanila pong pakikipagsundo ulit sa mga Dutertes, mga kaboses. Yung sagot po niya, instead na oo o hindi, kasi pwede ba, no? Oo, hindi sana yung sagot. Yung sagot po niya, mga kaboses, edited yung video ni Harry Roque. Wala na tayo doon sa issue ni Harry Roque, no? Wala na tayo doon sa pinapakalat ni Harry Roque. Ang issue natin ngayon, kung pwede ba na mag-hair follicle test para matigil na at para ma-justify yung sinasabi ninyong fake. Kasi mananatili talaga yung rumors, mananatili yung issue kung hindi ina-address, mga kaboses, no? Simple lang naman po yan, Sa dami po ng pera ng ating presidente, posibleng hindi po makapag-hair follicle test. O sige, pagpalagay natin, sagutin na ng buwis ng tao. Sagutin na ng taong bayan para makapag-hair follicle test lang ang presidente. O, yan po yung gustong sagot ng mga tao. Hindi po yung fake news yon. Hindi tumutugma, no? Hindi tumutugma, mga kaboses, yung kanilang mga sagot, no? Sinasabi, alangan naman na hindi magpaulit-ulit, Attorney Claire, no? Kasi paulit-ulit rin kayong umiiwas. Diyos ko naman.
No? Patuloy kasi kayong umiiwas, no? Kaya paulit-ulit na lang tinatanong yan sa inyo. Matatapos lang po yan, no? Hindi na po yan mag-uulit-ulit si Ma'am Eden dyan. Kung yan po ay sasagutin ninyo with action, no? Talagang ipapakita nyo sa taong bayan, no? Mga kaboses, tapos naman si Vice President Sara Duterte magpa-hair follicle test. At yung ibang ahensya nga ng gobyerno, no? Mismong mga trabahante ng gobyerno nagsasagawa ng random drug testing para masiguro na yung safe na lugar, no? At masiguro mga kaboses na talagang safe yung ating gobyerno. No, para tularan pa, no, mga kaboses ng ating ng mga tao o ng mga trabahante ng gobyerno, sana manguna si Presidente Marcos, no, sa pagpapa-hair follicle test. Mga kaboses, yan lang naman yung gusto ng mga tao, di ba? Basic. Kasi kung ako ang presidente tapos marami ng mga tao, mga kaboses, marami nang gustong magpa-hair follicle test ako. Sige, papatunayan ko sa inyo na talagang hindi ako gumagamit ng droga at ang ginagamit ko ay powder. Patunayan ko sa inyo na hindi ako gumagamit ng droga. Sige, magpapa-hair follicle test ako ngayon na. O, ganun sana. Hindi mag-aabang yung mga tao sa resulta. Pag lumabas yung resulta na mag-negative, ibig sabihin, wala talaga. Fake news talaga yung sinasabi ng kabila. No, hindi makakapagpa-boost pa yun ng trust ng mga tao, ng aking kredibilidad. Pero kung yung sagot nyo ay fake news yan, ang tinatanong kung magpapa-hair follicle test ba, fake news yan. Dapat nyo lang pong sagutin ng oo o hindi, mga kaboses, di ba? Ay po, komento po kayo sa baba. Ano po yung reaction, opinion, suggestion po ninyo regarding po sa issue na atin pong napag-usapan ngayon pong araw, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po ay nakikinig at nanunood sa Standpoint Analysis. Maraming salamat sa mga nag-click sa subscribe button at maraming salamat din sa mga nag-click sa notification bell para palaging updated kayo sa atin po mga bagong episodes araw-araw dito sa Standpoint Analysis. Hindi po tayo nauubusan ng content dito, mga kaboses. Araw-araw meron po tayong uploads. God bless po sa inyong lahat and bye-bye, mga kaboses. Ingat po kayo palagi.